Dalawang malalakas na lindol ang gumimbal sa Mindanao ngayong araw. Una, magnitude 7.4 na yumanig kanina umaga at nasa hindi bababa sa 6 ang patay. At ngayong gabi naman po, tumama ang magnitude 6.8 na lindol. At dahil sa panibagong lindol, muling nagtaas ng tsunami warning. Ayon sa Office of Civil Defense, nagpapatupad ng forced evacuation sa mga coastal barangay ng Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Mula sa Manay, Davao Oriental, saksi si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Lord! Tago! Nagtago na sa ilalim ng mesa ang mga trabahador na ito sa Davao City. Sa gitna ng malakas na pagyanig, naglaglagan na ang mga bahagi ng kisame. Lord, tama na Lord! Bumagsak na rin pati mga ilaw. Tama na Lord! Isa-isa ring naglaglagan ang bahagi ng kisame sa Mapua Malayan Colleges, Mindanao. Nabalot ng takot ang mga estudyante na ginamit ang mga upuan para protektahan ang kani-kanilang sarili. Sa isa pang kuha mula sa loob ng isa sa mga classroom, kita kung paano sinubukan ng mga estudyanteng makalabas sa gitna ng dilim. Nawalan kasi roon ng kuryente. Nagkalat sa sahig ang mga debris mula sa kisame. Nag-iwan ang lindol ng mga crack sa gusali at mga nalaglag na bahagi ng dingding. Nagpagewang-gewang naman ang mga ilaw sa 10th floor ng isang gusali sa lungsod habang yumayanig na natili sa ilalim ng mga mesa ang mga tao. Sa isang mall, bumagsak ang estante at nagkalat sa sahig ang ilang paninda. Sa isa pang video, balot naman ng takot at may dumi sa mga uniforme ang mga empleyado ng mall habang palabas ng fire exit. Grabe. Suga. Sa labas, napahagulgol na lang ang ibang empleyado. Sa Bangkal, Davao City, napakapit na lang sa upuan at pinto ang isang mag-anak habang lumilindol. Kita kung paano tila inugoy-ugoy ng lindol ang mga gamit sa loob ng kanilang bahay. Okay, malakas ang lindol. Nagpagewang-gewang din ang mga maliliit na aquarium na yan ng isang bahay. Sa gitna naman ng earthquake drill ng Taluza Child Development Center sa Talumok proper, naramdaman ang lindol. Ang ilang bata at kanilang magulang sabay-sabay na nag-duck, cover, and hold hanggang matapos ang lindol. Lord, oh my God, Lord. Oh my God. Dinuyan din ng lindol ang mga sasakyan. Sa takot, ilang pasahero ang napalabas. Kumislap-kislap naman ang mga ilaw at nag-ugaan ang mga paninda sa Agdao Public Market. Ang mga tindera at mamimili na pasigaw na lang habang nagtago sa ilalim ng mga stall. Ang epicenter ng lindol na itala 48 kilometro hilagang silangan ng Manay, Davao Oriental. Halos iwas-iwas din ng lindol ang isang tindahan sa Barangay Rizal, Manay, Davao Oriental. Agad nagpulasan ang mga nakatambay. Sa lakas ng pagyanig, natumba pa ang isa sa mga halaman sa gilid. Mag-aalas 10 ng umaga kanina nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol. Naglabas ng tsunami warning ang FIVO sa coastal areas pero binawi rin ito bago mag-alas 2 ng hapon. Sa post ni Attorney Israelito Torion, kita ang mga kalat-kalat na malalaking tipak ng bato sa kalsada ng Barangay San Fermin. May mga nasira ring bahay. Napinsala rin ng lindol ang Manay Fire Station kung saan bumagsak na ang mga kisame. Ayon sa LDRRMO, nasa 80% ng mga infrastruktura sa bayan ng Manay ang apektado ng lindol. Wala ring kuryente at tubig sa lugar. Sa bayan ng Baganga, napinsala din ng pagyanig ang bahay na ito.
Nagbagsakan naman ang mga oxygen tank ng isang establishmento sa bayan ng Lupon. Pati mga gamit sa loob, isa-isang nalaglag. Sa Mati City, nasawi ang 57 anyos na babae matapos matabunan ng natumbang pader. Ayon sa Mati City Information Office sa kasagsagan ng lindol, may kinuha ang biktima sa sampayan ng boarding house na tinutuluyan niya. Dito na siya naabutan ng pagbagsak ng pader. May mga isinugod din sa Davao Oriental Provincial Center matapos mahimatay at makaranas ng panic attack. Napayuko at napakapit naman sa isa't isa ang mga residente sa Nabunturan, Davao de Oro. Matapos ang lindol, gumuho ang lupa sa barangay Gumayan sa bayan ng Pantukan. Nagtakbuhan naman ang mga tao palabas ng isang ospital sa Tagum, Davao del Norte. Ang mga pasyente, isa-isa ring dilabas sakay ng wheelchair. Sa isang mall sa Tagum pa rin, nabasag ang mga salamin at nagtumbahan ang mga gamit. Sa labas, makikita ang mga trabahador na yan na nagmamadaling makababa sa itaas ng ginagawang Christmas tree. Hindi rin nakaligtas ang Tagum City Hall kung saan nagkalat ang mga bumagsak na gamit. Sa lungsod ng Panabo, nakuhanan ang pagduyan ng mga ambulansya at fire truck sa Panabo City Fire Station. Bukod sa iba't ibang bahagi ng Davao, naranasan din ang lakas ng pagyanig kaninang umaga sa Caguait, Surigao del Sur. At kaugnay ng magkasunod na lindol sa Davao Oriental, saksi live si Jandy Esteban mula sa bayan ng Manay. Jandy, kamusta kayo dyan? May mga nararamdaman pa ba kayo mga aftershock sa ngayon? Yes, Pia, sa ngayon ay narito tayo sa Municipal Hall ng Manay, Davao Oriental kung saan ramdam natin ang magnitude 6.8 na lindol pasado alas 7 ngayong gabi. Nakakahilo ang lakas ng pagyanig sa Manay District Hospital. Ginawa namang ward ang bakanteng area dahil delikado pang gamitin ang ospital. Ang admin building nito ay nagkabitak-bitak at nabasag ang bintana. Ang emergency room di na rin magamit dahil bumigay ang kisame. Nasira rin ang ibang gamit. Lahat ng 17 barangay ng lungsod ang apektado kaya nagdeklara na ng state of calamity ang Manay LGU. Gagamitin ang mahigit 20 million pesos sa pondo para makabangon ang bayan. We need the assistance ng government kasi hindi lang kasi bahay ang pati yung mga kalsada, mga tulay namin, so malaking damages, no? Siyempre yung mga government facilities, mga schools. Pia, ngayong gabi ay wala pa ring kuryente at supply ng tubig pero ayon kay Mayor John Marco Dayanghirang, bukas 12 noon ay inaasahan na mare-restore ang kuryente. At live mula rito sa Manay, Davao Oriental para sa GMA GMA Integrated News, ako si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Alright, Jandy, nabanggit mo na inaasahan bukas, alas 12 ng tanghali, maibabalik ang kuryente, pati na maibabalik na rin sa normal, no, yung supply ng tubig. Pero kamusta naman, Jandy, yung mga linya ng komunikasyon, yung signal sa inyong lugar? Dito sa Manay, Davao Oriental, may ilang bahagi rito, Pia, na medyo bumabagsak yung signal. Pero dito naman sa poblasyon, Central Poblacion Barangay, mataas yung signal pa naman dito. Yun nga lang, walang kuryente, balot ng dilim yung lahat ng 17 barangays dito sa Manay, Davao Oriental. At delikado pa rin yung mga daan, Pia, kasi may mga nakuhulog pa rin, no, na mga bitak-bitak na bato at yung mga paunti-unting landslide, no, sa gilid ng kalsada. Pia. So, Jandy, linawin lang natin, no, sa ngayon meron pa rin mga lugar kung saan hindi pa pwedeng bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga residente? Yes, Pia, kasi yun nga may inisyu na tsunami alert. Kaya yung mga malapit sa coastal barangay ay doon inilikas muna doon sa evacuation center kung saan ligtas sila doon sa isang barangay, mataas na barangay. Yung mga coastal, dito sa mga coastal barangay, wala ng tao, wala ng mga residente kasi inilikas na sila ng local government unit. Pati yung mga nasa danger zone, yung mga landslide prone areas, inilikas na rin, no, ng LGU sa ilang bahagi ng 17 barangays dito sa Manay kasi nga delikado pa kasi may nararamdaman pa rin tayong aftershocks, Pia.
At Jandy, wala namang mga lumalabag no, doon sa utos ng mga LGU at ng mga otoridad na magsilikas mula sa kanilang mga tahanan at huwag bumalik sa kanilang tahanan. Kanina umikot tayo, Pia, no? Pero may nakita tayong mangilan-ngilan na mga residente na andun pa rin sa kanilang mga bahay kasi malapit lang dito yung punerarya. Kasi nasa malapit lang sa dagat. So yung iba andito pa rin pero karamihan sa kanila andun na sa evacuation center. Pia. Alright, sige Jandy, paalalahanan natin muli ang ating mga kababayan na makinig sa utos ng ating mga LGU para sa kaligtasan ng lahat. At Jandy, mag-iingat kayo dyan ha. Maraming salamat sa iyo, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Umabot na po sa mahigit 470 aftershock ang naitala kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao. Naramdaman po sa Manay, Davao Oriental ang intensity 6 na itinuturing po ng PHIVOLCS na napakalakas. Sa dagat sa silangan ng Mindanao, naitala ang epicenter o pinagmulan ng lindol. Naramdaman sa iba't ibang lalawigan hanggang sa Sulu na nasa dulong kanurang bahagi ng Mindanao. Ramdam din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Visayas hanggang sa ilang bahagi ng Bicol Region. Mas malakas pang lindol kanina umaga kaysa sa magnitude 6.9 na lindol na kumitil ng 74 sa Cebu noong September 30. Pero mas mababaw ang pinagmulan ng lindol sa Cebu na nasa 5 kilometro lang ang lalim. At isa po yan sa mga tinukoy ng PHIVOLCS na dahilan kung bakit labis na mapaminsala ang lindol sa Cebu. Ayon din sa PHIVOLCS, isang bagong diskubreng fault ang pinagmulan ng pagyanig sa Visayas, habang ang lindol sa Mindanao nangyari dahil sa paggalaw ng lupa sa Philippine Trench. At kaugnay ng magkasunod na lindol ngayong araw sa Mindanao, makakausap natin si Assistant Secretary Raffy Alejandro IV ng Office of Civil Defense. ASEC, magandang gabi. Si PR Kanghel po ito. Yes, PR. Magandang gabi po. ASEC, nakausap po namin ang aming reporter na si Jandy Esteban na nasa Manay, Davao Oriental at nabanggit po niya na meron pong forced evacuation na ipatutupad sa mga coastal area. Pero doon po yun sa Davao Oriental. Yung po sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, ipinatutupad din po ba ito? Opo. Dito sa tatlong probinsya na nagkaroon ng tsunami warning, pinapatupad po yung ating forced evacuation dito sa mga coastal communities. So, kumpirmado po, lahat po ng mga coastal community ay nagkaroon ng forced evacuation sa tulong na rin ng mga ahensya na nandoon, no? Yung BFP at Coast Guard na nagmo-monitor ng tsunami alert po. ASEC, sa inyong monitoring, meron ho bang mga lugar na sa ngayon ay isolated dahil sa magkakasunod na malakas na lindol? Wala naman, walang isolated na lugar. As we speak, lahat naman ay nare-reach at wala namang problema in terms of communication and yung accessibility po, wala po. Sa ngayon po ba, meron ongoing na search or rescue and retrieval operations? Wala naman. Wala kaming nare-receive na report na may search and rescue or search and retrieval operation po. ASEC, syempre, hindi po maiwasan na kapag ganito ay minsan may mga aftershock gaya ng napaulat namin kanina na hanggang ngayong gabi may mga ilang aftershock pa rin. At ano ho ba ang abiso ng OCD para po dun sa mga kababayan natin para matiyak na tayo ay handa sa anumang sitwasyon? Unang-una, let's try to remain alert, no? At makinig at sumunod sa mga babala na binibigay ng ating mga authorities, no? Magkalmado lang tayo. And of course, kung meron pong mga tsunami warnings na kagaya nito, ay sumunod tayo at pumunta sa mga higher ground. But ang importante po dito, alam natin kung anong gagawin. Let's stay safe. Kung hindi pa po safe or na-clear yung kabahayan nyo dahil because of the strong quake kaninang umaga at hindi pa na-assess, kung pwede sa outdoor lang muna tayo kasi mahirap po. Tuloy-tuloy po ang aftershock at delikado po paggabi. ASEC, panghuli na lamang po, no, dahil maintindihan din po natin na meron tayong mga kababayan na mas nais bumalik sa kanilang mga tahanan. Pero ano po ba yung mga dapat nilang i-check, no, or suriin sa kanilang mga tahanan para matiyak na ligtas na bumalik sa kanilang mga tahanan? Unang-una, kailangan ma-assess yung bahay nila, yung mga foundation ng mga foundation ng ating mga kabahayan. Dapat hindi po nasira yan structurally, no? Although may mga sira yan, yung mga plasters, yung mga ceiling,
tanggalin lang muna yan kasi kung may aftershock baka mahulog pa po. But importante po yung integrity, yung structural integrity ng bahay ay talagang ma-assess ng authority, ng mga engineers natin para po maging matiyak na talagang safe. But kung hindi pa po, we urge them to stay outdoors muna or sa ibang lugar habang meron pa pong mga reported aftershocks na mangyayari. Alright, Asek, kanino po ba pwedeng humingi ng tulong para masuri ng maayos at ng tama ang mga pribadong establishmento? Opo, meron po tayong sa mga LGU natin, may mga engineers tayo doon. But of course, we can also mobilize yung mga volunteer natin, mga PAISE, mga engineering organization natin na pwedeng tumulong. But basically, we seek assistance sa ating local government unit, pati na rin sa DPWH na gumagawa po ng mga assessment ng mga infrastruktura po. Alright, Assistant Secretary Rafi Alejandro IV ng Office of the Civil Defense. Maraming salamat po at magandang gabi. Yes, magandang gabi din po at maraming salamat. Dati na pong pinagmulan ng malalakas na lindol ang Philippine Trench na matatagpuan sa dagat sa silangang bahagi ng bansa. Isa lang po yan sa 6 na trench sa Pilipinas. At nilinaw rin ng PHIVOLCS na hindi magkakaugnay ang magkakasunod na lindol sa Mindanao, sa Visayas at sa Luzon. Saksi si JP Soriano. Magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30. Magnitude 4.4 na lindol sa La Union kahapon. At kaninang umaga lang, magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao na ang epicenter sa dagat na sakop ng Manay, Davao Oriental. At nasundan pa ng magnitude 6.8 na lindol ngayong gabi. Kaya di maiwasang mangamba at mapatanong ng marami, magkakaugnay ba ang mga ito? Paglilinaw ng PHIVOLCS, wala itong kinalaman sa isa't isa. The Philippines is very much active tectonically, and we have more than 180 active fault segments, and we also have 6 trenches. And there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. In fact, every day we record at least 30 earthquakes a day coming from different different active fault segments of the country as well as coming from the different trenches. Ang lindol sa Mindanao dahil sa paggalaw ng lupa sa Philippine Trench na may habang 1,284 kilometers. Ayon sa PHIVOLCS, nagbabanggaan sa ilalim ng dagat ang dalawang tectonic plates o dalawang malaking piraso ng lupa. Yung trench naman, yung seafloor natin gumigit-git papailalim. We have the line doon sa dagat natin and gumigit-git yung seafloor natin doon sa trench. And as a result ng paggigit-git niya, nagkakaroon ng friction, and once the friction is released, yun yung nagkakaroon ng paglindol. Ilang beses na raw nakapagtala ng malalakas na lindol sa lugar. Bukod sa Philippine Trench, may 5 pang trench sa Pilipinas, ang Negros Trench, Sulu Trench, Cotabato Trench, East Luzon Trough at Manila Trench. Iba raw ito sa mga fault na dahilan naman ng lindol sa Cebu at La Union. Generally, mga trenches natin are capable of generating great earthquakes. When we say great earthquakes, these are earthquakes greater than 8. And yung mga faults naman natin, yung magnitude na pwede niya i-generate would be based on its length. So the longer the fault, the higher the magnitude it would be able to generate. At muling giit ng PHIVOLCS, hanggang ngayon wala pa rin paraan para ma-detect kung kailan parating ang isang lindol. Kaya wag daw basta maniniwala sa mga pinopost sa social media o mga nagpapadala ng text na merong parating na lindol. Ang pwede raw nating gawing lahat, laging maging handa at alerto hanggat maaari wag magpanik at sundin ang mga alituntuning itinakda kapag may lindol. Kasama na diyan ang pag-duck, cover and hold habang lumilindol. Lumayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Iwasan ding tumakbo habang lumilindol pa kapag huminto na ang pagyanig, saka lumabas sa open area. Si Pangulong Bongbong Marcos iniutos sa mga ahensya ng gobyerno ang paglikas sa mga residente sa coastal areas at pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Hinikayat din niya ang mga residente na maging alerto at kalmado. 3 planta ang magkakasabay na nag-offline o tumigil ang operasyon dahil sa auto-tripping. Naapektuhan nito ang isang linya ng kuryente pero naibalik din agad matapos ang mahigit kalahating oras. Sa 5 electric cooperatives naman na naapektuhan ng lindol, 3 na lang ang may partial power interruption sa mga sakop nilang lugar.
kabilang ang mga electric co-op sa Davao Oriental, Davao del Sur at Northern Davao. Patuloy na sinusuri ang mga pasilidad ng 3 private distribution utilities, kabilang ang Davao Light and Power Company o DLPC na may substation din na nag-trip. Ibig sabihin walang kuryente. It can be caused by the distribution itself kung mga linya nila, or it could be caused by NGCP or the power plants nearby. No? So it could be caused by different parts of the energy system. Ayon sa DOE, ina-assess pa nila ang lawak ng pinsala ng lindol. Nakahanda naman daw ang Task Force on Energy Resiliency na nakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Ang paliparan sa Davao, bagamat nagtamo ng minor damage sa runway, nananatili namang bukas sa publiko. May minor damage sa runway natin, pero the structural integrity of the other facilities there is okay. Minor cracks naman sa logistics building ang nakita sa Dipolog Airport, ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.